Bagong virus na kumakalat mula sa China, panibagong pandemya na naman, pangamba na naman ang bumalot sa mundo matapos ang balita mula sa China tungkol sa bagong virus na tinatawag na Human Metapneumovirus, HMPV. Sa mga ulat na lumalabas, libo-libo ang naapektuhan at ang mga ospital ay puno ng mga pasyenteng may sintomas na tila kahawig ng trangkaso at COVID-19. Ang mga laboratory test ay nagkumpirma na ang karamihan sa mga kaso ay dulot ng HMPV. Gaano kalala ang sitwasyon ng HMPV sa China ngayon? Kakalat kaya ito sa buong mundo? Yan ang ating aalamin. Ano ang HMPV? Ang Human Metapneumovirus, HMPV, ay isang respiratory virus na unang natuklasan noong 2001. Hindi ito bago sa siyensya, ngunit tila nagkaroon ng panibagong mutation na nagdulot ng pagtaas ng mga kaso sa China. Ang HMPV ay kabilang sa pamilya ng viruses na responsable sa mga respiratory infection, tulad ng influenza at COVID-19. Ang Human Metapneumovirus o HMPV ay isang virus na pangunahing umaatake sa mga bata, nakatatanda, o mga may mahinang immune system tulad ng immunocompromised na pasyente. Ang mga ganitong kalagayan ang may mas mataas ang panganib ng komplikasyon mula sa virus na ito. Ang virus na ito ay naililipat sa pamamagitan ng droplets mula sa ubo o pagbahing ng isang infected na tao, pati na rin sa mga kontaminadong bagay na nahahawakan. Sa biglang pagdami ng mga kaso, nagiging hamon ang pagkontrol nito, lalo na sa mga lugar na siksikan ang populasyon. Ayon sa Lancet Global Health, ang HMPV ay responsable sa pagkamatay ng 1% ng mga batang may acute lower respiratory diseases na wala pang 5 taong gulang. Lalo itong delikado para sa mga taong may dating karamdaman dahil ang kanilang katawan ay mas hirap labanan ng virus. Ano ang mga sintomas? Kapansin-pansin na ang mga sintomas ng HMPV ay kahalintulad ng trangkaso at COVID-19, kaya't mahirap itong madiagnose ng walang laboratory test. Ang mga karaniwang sintomas ay lagnat, ubo at sipon, pagkahirap sa paghinga, pananakit ng lalamunan, pagkapagod, at kawalan ng ganang kumain. Sa mas malalang kaso, maaari itong magdulot ng pneumonia, bronchitis, at acute respiratory distress syndrome, ARDS, na maaaring magtulak sa pasyente sa critical na condition. Sa kasalukuyan, wala pang tiyak na lunas o bakuna laban sa HMPV. Ang treatment ay supportive lamang. Ibig sabihin, ang mga pasyente ay binibigyan ng gamot upang maibsan ang sintomas. Binibigay ang paracetamol o ibuprofen para sa lagnat at pananakit ng katawan, oxygen therapy naman para sa mga nahihirapan sa paghinga, at antibiotics kung may secondary bacterial infection. Pinapayuhan naman ang publiko na iwasan ang self-medication at agad kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas, lalo na kung ito'y tumatagal o lumalala. Ano ang pinagmulan ng HMPV? Ang metapneumoviruses ay kabilang sa pamilya Pneumoviridae at matatagpuan sa mga ibon, avian metapneumoviruses o AMPV, at tao, human metapneumoviruses o HMPV. Bagamat magkaiba ang mga ito, magkapareho sila ng genomic structure at parehong nagdudulot ng respiratory tract illnesses sa mga ibon at sa tao. Ang AMPV ay may 4 na subgroups, A, B, C at D, at responsable sa mga sakit tulad ng turkey rhinotracheitis at swollen head syndrome sa mga manok. Bukod dito, natukoy din na ang AMPV ay umiikot sa mga wild bird species na posibleng nagiging reservoir hosts ng mga bagong subtype ng virus. Samantala, ang HMPV na unang natuklasan noong 2001 ay matagal nang umiikot sa tao ayon sa mga retrospective studies. Lumalabas na mahigit 50 taon na itong nasa populasyon. Ang subgroup AMPVC ay mas malapit sa HMPV kaysa sa ibang AMPV subgroup. Ibig sabihin, ang HMPV ay posibleng nagmula sa AMPVC matapos ang zoonotic transfer o ang paglipat ng virus mula sa hayop patungo sa tao. Sa muling pag-usbong ng HMPV, lalo na sa China, mahalagang maintindihan ang mga evolutionary pathways nito sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa host tropism, pathogenicity, at molecular characteristics ng AMPV at HMPV. Mas magiging handa ang siyensya na harapin ang mga bagong banta ng respiratory viruses na posibleng magmula sa mga ibon o ibang hayop. Ang paalala ng DOA tungkol sa HMPV mariing itinanggi ng Department of Health ang mga balitang kumakalat sa social media ukol sa umano'y bagong international health concern
Ayon sa DOH, walang credible sources na sumusuporta sa mga posts na ito. Dagdag pa nila, wala itong natatanggap na kumpirmasyon mula sa China o sa World Health Organization o WHO. Ayon sa mga ulat, may sinasabing epidemic na nagaganap sa China na umano'y nagdudulot ng pagkapuno ng mga ospital at crematory. Binanggit dito ang mga sakit tulad ng influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumonia at COVID-19. Subalit ayon sa Chinese Embassy sa Pilipinas, ito ay walang katotohanan na tinawag nilang fake news. Ang Pilipinas ay aktibong kasapi ng WHO network na sumusunod sa International Health Regulations, IHR. Ito ang sistemang nagbibigay ng mga update tungkol sa mga international health concerns. Ayon sa DOH, ang mga disease surveillance systems ng Pilipinas ay nasa lugar at gumagana. Aktibong biniberipika ng DOH ang lahat ng impormasyon at pananatilihing naming updated ang publikong Pilipino. Nanawagan ang DOH na iwasang magbahagi ng mga impormasyon mula sa kaduda-dudang sources online. Habang patuloy ang mga haka-haka tungkol sa mga bagong banta sa kalusugan, malinaw ang paninindigan ng DOH. Walang lugar ang maling impormasyon sa panahon ng pandemya. Ito ba ang susunod na COVID-19 pandemic? Habang ang HMPV ay may kapasidad na magdulot ng malawakang sakit, hindi pa tiyak kung ito ay magiging pandemya gaya ng COVID-19. Ang eksperto ay nagbabala na ang mabilis na pagkalat ng virus sa mga urban areas ay posibleng magpalala ng sitwasyon. Ngunit sa ngayon, mas pinaghahandaan na ng mga bansa ang ganitong uri ng outbreak. Masasabi rin na mas may kakayahan na ang mundo ngayon sa pagharap sa ganitong banta dahil sa mga aral mula sa COVID-19. Subalit may mga hamon pa rin tulad ng vaccine development at pag-control sa misinformation na maaring makaapekto sa pagtugon ng global community. Bilang epicenter ng outbreak, puspusan ang ginagawa ng gobyerno ng China upang makontain ang virus. Ilan sa kanilang mga aksyon ay pag-lockdown sa mga apektadong lugar upang mapigilan ang pagkalat, mass testing ng kanilang populasyon, lalo na sa mga high-risk areas, pagpapakalat ng impormasyon ukol sa virus upang maging alerto ang publiko, at pagsusulong ng research para sa development ng antiviral drugs at bakuna. Gayunpaman, may mga batikos na natatanggap ang China dahil sa kanilang umano'y kawalan ng transparency sa tunay na lawak ng outbreak. Ang ganitong issue ay nagdulot ng takot at alalahanin, hindi lamang sa kanilang bansa, kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. Ang bagong HMPV outbreak ay muling nagpaalala sa mundo na hindi pa tapos ang laban kontra sa mga pandemya. Habang ang mga bansa ay mas handa na ngayon, kailangang manatiling alerto at maagap ang lahat upang maiwasan ang mas malawakang sakuna. Sa kabila ng takot, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa, mula sa gobyerno, health organizations, hanggang sa publiko upang labanan ang ganitong hamon. Ang tanong, magiging katulad ba ito ng COVID-19? Walang may tiyak na sagot, ngunit isa lang ang sigurado, ang kalusugan ng mundo ay nakasalalay sa mabilis at tamang aksyon ng lahat. Ano ang komento mo tungkol sa bagong kumakalat na virus? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.